Dear Lady Love TV. Fake Wife in Wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-11 bahagi. Mas kumembot pa siya. She raised her arms. Suddenly, a pair of hands ran lightly along her smooth arms. Down, down, down to her waist. Napaikot si Ella para harapin ang lalaki na nasa likuran niya. A stranger. Hi, nakangising sabi nito sa kanya. He held her waist and danced a little too close. She weakly pushed him away, pero hindi siya nito binitawan. Hello, inosenteng bati lang niya dito. Tinanggal niya ang mga kamay nito sa bewang niya. Don't touch me. I want to dance with you. Yung mga kasama ko, nawala na mga kasama ni Ella. Lumingon-lingon siya sa paligid. Nasaan na sila? She felt confused and scared. Bakit wala na siyang kakilala sa paligid? Ako na yung kasama mo ngayon. No, tulak ni Ella dito nang biglang lumiwanag ang mga ilaw. Daig pa nila ang mga vampira dahil nasilaw ang mga tao doon. Their eyes adjusted to the light. Mrs. Ella Castello. Tawag ng boses mula sa microphone na umalingaw-ngaw sa speakers. Raise your right hand. Ang DJ ay nagsasalita na hindi naman kilala ni Ella. Paano siya nakilala nito? Medyo tipsy siya at natagalan bago niya na-realize na kailangan niyang itaas ang kanang kamay. She raised her left hand though. That's me, nakangisi niyang sabi. Napatitig sa kanya ang lalaki na gustong magsayaw sa kanya. Mahirap hagilapin sa crowd si Ella, pero lang saglit lang nahanap ito ni Jake sa dance floor nang puntahan nila ni Jess ang girlfriend nito. Para sabihing lasing si Ella at napahalo sa mga sumasayaw na tao sa dance floor. He scanned the people in the room. Mahirap dahil sa mga ilaw, pero dahil nasa mataas na posisyon sila sa VIP room, nakita niya ito. Nakailang mura siya na makita niya na may humipo ditong lalaki sa mga braso, pagkatapos ay hinapit ito sa bewang. Nagmumura pa rin siya habang nagmamadaling pumunta sa DJ at nagbigay ng instructions. Pagkababa niya, bukas na mga ilaw at nakapag-announce na ang DJ. Napamura na naman siya. Shit, bakit hindi pa siya nagtaas ng kamay? He wildly looked around. Nang may makita siyang kamay na tumaas, nakahinga na din si Jake ng maluwag. Nakita na niya ang hinahanap sa kapal ng mga tao sa dance floor. Hinablot niya sa braso si Ella at namukhaan ni Jake ang lalaking malapit dito. Mr. Castello? Nababahala na ito. Mukhang kilala siya nito. Walang ano-anong sinapak ito ni Jake na ikinagulat ng mga tao. Hinila na niya si Ella palabas ng club. Bakit ka naglasing? Hindi ba sasayaw lang kayo? Isa pa, damn, ano at nakikipagsayaw ka sa kung sino-sino? Lalong nabwisit si Jake kasi tinulugan lamang siya ng asawa. Nasa backseat sila ng kotse at pauwi na sa bahay. Hindi na siya nakapagpaalam sa mga kaibigan. He madly shook her. That woke Ellen up. Woman, angil niya dito. Listen to me when I'm talking. Ang lakas ng loob mo na tulugan ako. Her beautiful eyes fluttered open, making her look like a weak and helpless damsel in a tube dress. Jake gulped. Gusto na niyang humalik sa cleavage na nakikita sa post nito, pagkahila niya dito pataas mula sa pagkakasandal sa backseat ng upuan. He leaned close to her, and all of a sudden, sinukahan siya nito sa mukha. Napangiwi si Jake. Ow! Binitawan siya nito at hinubad ang suot na coat para ipuna sa mukha ang malinis na likuran ng coat niya. Hindi na nga muna kita aanuhin. Inis na pinunasan niya ang sarili at si Ella. At least, nakahipo naman siya dito nung punasan niya ito. Pero sa totoo lang, nandidiri talaga siya sa suka. He never had to clean up vomits, not even his own vomit, for Pete's sake. Pagkamulat ni Ella ng mga mata, medyo umiikot pa ang paligid. Nag-focus lang ang kanyang paningin. The spinning stopped. When he saw Jake, nakatayo lang ito sa paanan ng kama, nakahalukip-kip, nakatitig sa kanya. Napaupo siya, kaya lang nakahubad pala siya. Hinila niya agad ang kumot para takpan ang sarili. Oh my gosh,
What happened? Panik ng utak niya. Napatingin siya ulit kay Jake. He was just grinning down at her. You raped me? Natawa si Jake sa akusasyon. Rape? Gumapang ito sa kama. Nangilabot siya sa predator look nito. Pero pagkagapang ay umupo lang ito sa harapan niya. Mga desperado lang ang nanggagahasa. Mga lalaki nang rape kasi walang pumapatol sa kanila. Then, bakit ako nakahubad? Sigaw niya dito. Hindi na nagsisigaw niya si Jake. You are drunk last night, Mrs. You even made a scene. Naningkit ang mga mata niya. The picture became clear to her. Naalala niya na ang nangyari kagabi. I made a scene? Inilapit niya ang mukha dito. Si Jake kaya ang OA? As far as I remember, ikaw itong bigla na lamang nagpatawag sa akin sa DJ. He rolled his eyes. You are dancing wildly on the floor, baby. Hinawakan nito ang baba niya. With the playboy. Playboy? Nagbalik sa isip niya ang lalaking humawak sa kanya habang sumasayaw. Yes, Jerry. Parang ang pait na mukha ni Jake pagbanggit ng pangalan. Kakompetensya ko siya sa mga babae back in the days. She raised an eyebrow. Kakompetensya? Saang planeta ka ba galing? Lumayo ito sa kanya. Nasa newspaper kami. Sa TV. How come you don't know us? Hindi ako nagbabasa ng celebrity chismis kung iyan ang gusto mong malaman. Hindi siya makatayo kasi naipit ni Jake yung kumot. Huwag mo na nga ilayo ang topic. Itinulak niya ito. Bakit ako nakahubad? Sinukahan mo ako. Sinukahan ko si Jake? At first, nanlaki yung mga mata niya at the revelation. Pagkatapos napangisi siya. Sinukahan ko si Jake? Kagabi, patuloy nito. Hindi mo ako dinamitan? Ngumisi lang ang asawa. Bastos ka? Mas nilakasan niya ang tulak dito kaya nahila ni Ella ang kumot at nakatayo na siya mula sa kama ng nakabalot niyon. After everything, ngumisi lang ito. Bastos pa rin ang tingin mo sa akin kapag hinuhubaran kita? Did I give you permission na hubaran ako? Be grateful I did. Or else, namamaho ka sa suka mo. She released a heavy sigh. Tama naman ito. I'm sorry, she murmured. Binuksan na niya ang pinto ng banyo. You don't stink. Pahabol sa kanya ni Jake. Pinunasan na kita kagabi. Pinunasan? Paglingon niya ay palabas na ng kwarto si Jake. Get dressed, then kumain na tayo. Saan tayo pupunta? Tanong niya pagkasakay nila ni Jake ng kotse. Ikaw ulit ang magdadrive? Yeah, sagot lang nito sabay start sa ignition ng sasakyan. May driver ka naman, hindi ba? Yeah, matipid nitong sagot. So bakit ikaw pa yung magmamaneho? You don't trust my driving skills? Umaandar na yung kotse. I was just thinking kung paano mo sinusweldohan yung driver mo kung ikaw lang din naman yung madalas mag-drive. He's one of the company's drivers. I let him drive for my personal trips when it's necessary. Pero sa company pa rin siya. She nodded. Huminto sila sa tapat ng isang mansion. Napalunok si Ella. Sino naman kaya ngayon ang pupuntahan nila? Bumaba na sila ng kotse. Jake took her arm at pumasok na sila sa bahay. Good morning po, sir. Bati ng katulong kay Jake. Nginitian nito si Ella. Good morning, ma'am. Si Marty? Tanong ni Jake sa katulong. Seryoso. Tulog pa po, sir. Lead me to his room. Tumangulang ang katulong. Napatitig si Ella kay Jake habang umaakit sila ng hagdan. Hindi ba pangit kung sugurin natin siya sa kwarto niya? Bulong niya sa asawa. Dati ko pa tong ginagawa. He simply answered. Pagkatok ay walang nagbukas sa pinto mula sa loob, kaya pinabuksan na iyon ni Jake sa katulong gamit ng duplicate key. Marty, sugod nito sa kaibigan. Seriously? Isip ni Ella. Tumalon ba talaga si Jake sa kama ng kaibigan niya at dinaganan nito? Napaungol at mabagal na bumangon si Marty pagkaalis ni Jake sa likuran nito. Nakadapa kasi itong natutulog. Nahulog ang kumot. Agad na napatalikod si Ella. Ito rin ang natutulog ng hubad. Shit, magtapis ka nga.
Inabot ni Jake ang kumot kay Marty. My wife is here. Shit. Nagkumahog si Marty. Ano ba tanga-istorbo ka ng tulog, Judas? Lagi na lang. Ngumisi si Jake. He missed it, being called by his nickname, Judas. Pero nawala din yon. Serious look na ulit siya. Saan ang bahay ng syota mo? Des? May iba pa ba? Actually meron. Ella gasp. May isa pang syota ang kaibigan ni Jake. Two-timer. Narinig ni Jake ang paghinga niya at naramdaman ni Ella ang pagtitig nito sa kanya. Pati na si Marty. Pwede ka nang... Jake, look at Marty. Expose ang abs. Humila pa ito ng kumot para balutin ang buong katawan ng kaibigan. Hey, hindi na ito nakapalagpa ng tignan ng matalim ni Jake. Pwede ka nang tumingin. Ani Jake kay Ella kaya lumingon na siya. Balot ng kumot si Marty hanggang leeg at katabi nito ang asawa niya. Mart. Binalingan ulit ni Jake ang kaibigan. Dalhin mo ako sa bahay ni Des na yan. Bakit? May atrasyo sa amin. Napalunok si Marty. Is this about last night? Nangunot ang noo ni Ella. Ano ba ngayon? Ano bang nangyari? You should know. Tumitig sa kanya si Jake. You were there. Si Des. Uminom lang kami. Nabuo na ni Ella ang puzzle. Jake, it wasn't her fault, really. It's her fault. Kiit nito. If not her fault, then it's your fault. At utu-utu ka. Nautu ako, okay? Napayuko si Ella. Kaya kung ano man ang pinaplano mo, huwag na natin puntahan si Des kasi tumayo si Jake at papalabasan ng kwarto. Hinarang ito ni Ella. Umuwi na lang tayo, please. I understand na sinubukan mong makisama sa kanila. Hindi nakatingin sa kanya si Jake. And they took advantage of it. Nilingon ito ni Marty. Magbihis ka na. Dadalhin mo pa kami kay Des. Nagprotesta si Ella. Hindi Jake. Tinitigan siya ni Jake for a while. Ayoko ng gulo, okay? Kakausapin ko lang si Des. Offer ni Marty. Umuwi na lang kayo. Nagtitigan ng magkaibigan. Then Jake surrendered. He wasn't the confrontational type. Ayaw niya ng arguments. So he easily gave the shit up. Siguraduhin mo pare. Hinila niya na si Ella at umalis na sila. Bakit ba galit ka kay Des? Nguso ng babae. Hindi rin naman niya sinadya na nalasing ako. She made me taste all the drinks there. Exciting kasi hindi talaga ako nagiinom so... Nung makipag-inuman ako sa iyo ayaw mo. Nakafocus lang ang mga mata ni Jake sa daan habang nagmamaneho. He glanced at her. Pero sila, mas tiwala ka sa mga yun kesa sa akin ha? Na-realize ni Ella na mas nagtiwala nga siya sa mga tao about 15 minutes lang niyang nakilala kesa sa asawa niya. That realization sunk in. Napapikit siya. Mga babae sila. Hindi lang babae ang pwedeng pagkatiwalaan. Wow, now you want me to trust you after everything. Mag-asawa tayo. We want a peaceful life here. We kiss, we had sex. Nasukahan mo na ako. I gave you sponge bath. We've been inside the bathtub together. I fed you. Dinamitan kita. Mrs., do you have any more reason para hindi ako pagkatiwalaan? Set up lang yung kasal natin, Jake. Natahimik sa loob ng sasakyan. Pero napagtanto ni Ella na ganoon kaikling panahon nangyari ang lahat ng yon. Yes, he breathed out. It's frustrating that woman like you. Damn, pangit ba ako? Matatawa ba siya sa tanong nito? What? He glared at her. Pangit ba ako? Tumingin ka naman sa salamin, hindi ba? You answer your own question. It's like I've known you forever. Bulong ni Jake sa sarili. Tinanong nito ulit si Ella. Have we met before? She shrugged her shoulders. Nope. Di sana hindi tayo masyadong nagulat nung kinasal tayo, hindi ba? Makisama ka na lang sa akin, Jake murmured. You made the headlines. Umiling-iling si Jake na mabasa mga chismis section kung tawagin ni Ella. Nasa condo unit na sila, sa TV room. Kumakain sila ng pizza. Siya lang ang nagbabasa ng dyaryo. Nakiusisa lang ito. Ako lang ba? Ngumuso siya sabay tiklop sa broadsheet bachelor. Wala ka bang taong nakakaalam na kasal na tayo? Inilipat lang ni Jake ang channel. Better it stays that way.
I doubt it. Kinuha nito ang dyaryo at binasa ang article. Napailing-iling na lamang si Jake. Clean talk to the press. Siya ang nagbigay ng info. Yeah, sagot lang ng asawa habang tinitiklop ulit ang dyaryo. Tinitigan nito si Ella. Oh, ano at nakatitig ka na naman sa akin ng ganyan? Masama? Pag tinitingnan mo ako ng ganyan parang may nagawa akong masama. Tama. Lumapit ito sa kanya. You did something really bad. Yung kagabi? He nodded but his eyes. Nagpigil ako kagabi. Halos bulong na nito sa kanya. I really did. What is a guy supposed to do when his wife is naked in front of him? Jake. Tinulak niya ito para magkaroon ng malaking space sa pagitan nila. But he did not budge. Yun ang nangyari sa atin sa Palawan. Nilapit nito lalo ang sarili sa kanya. Nakatitig sa mga mata niya. You like it, right? Alam mo, kakain pa ako ng pizza. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso at hinalikan ng mariin sa mga labi. She fought the urge to respond. Pero sa huli ay nagpahalik din siya kay Jake. Wala pang humahalik sa kanya ng ganoon, and when Jake did, she secretly wished for it to happen again. Masarap ang pakiramdam ng mahalikan, mas lalo kung paano iyon gawin ni Jake. A playful kiss. Naglalaro ang mga labi. Gustong-gusto niya to. Napahawak siya sa batok ng asawa. She felt his smile on her lips. You really want this? He murmured. Itinuloy nito ang paghalik sabay hila sa kanya sa kabilang kwarto. Agad siya nitong dinaganan sa kama, and they continued their kiss. Jake. Kumapit siya ng mahigpit sa mga balikat nito. She was kissing him back again. I want this. I want this. Paulit-ulit iyon sa utak niya. Lumayo sa kanya si Jake to pull off her blouse. He took off his own shirt and returned to kiss her lips. Para siyang kakapusin ng hininga sa paghalik nito at sa bawat haplos at pisil ng kamay sa katawan niya. Tumingala si Ella, exposing her neck para mahalikan iyon.